o psychologist. Ngumiti buong araw dahil nakagagaan daw ito ng pakiramdam at nakakatanggal pa daw ng sakit. Eh kung ang ngipin nyo naman ay may palamuting ginto o pinaka na may perfect kulay pa, eh bakit ka naman mahihiyang ibandera ang magalang tulad itong mga ipakikilala namin na gumastos pa ng libo-libong piso, nagkaroon lang ng mamahaling ngiti. Nakalagay ako ng diamond para maging mas kakilala dito. Ang pagngiti, bahagi ng kabuuan ng ating pagkatao. Kapag ikaw ay madaling ngumiti, nakikita na may kumpiyansa ka sa iyong sarili. Lalo na kung ikaw ay may kakaibang ngiti, mamahalin. Dahil pwede nang ipakabit sa dentista ang paborito ninyong uri ng mga alahas. Pag ang ngipin natin ay maganda at nilagyan mo ng konting jewelry, Yeah. look more beautiful at attractive. Ang jewelry nilagay din sa mukha ng pasyente, sa shape, sa kutis, laki ng ngipin din ng pasyente. Maaring ikabit sa inyong mga ngipin ang piraso ng pila o silver, kristal, ginto, naku, maging ang diamond. Moderno ang mga kagamitan. Nagbibigay garantiya na hindi masisira ang mga ngipin. Kung ganito ang ilalagay, 10,000 piso bawat isang ngipin. Pwede rin sa karat at laki ng ginto. Kung pilak naman, 5,000 piso kada ngipin. At ang pinakamamahaling ngiti, may diamanting palamuti na maaaring umabot sa 25,000 piso kada ngipin. Nagpalagay ako ng diamond para maging mas kakaibang dito. Pag ayaw na ng pasyente, gusto niya magpalit, pwedeng tanggalin agad, and then bigyan ulit ng iba, na pag tinanggal, hindi nagkakaroon ng damage yung ngipin. Pwede na rin lagyan ng tapo ang mga ngipin sa halagang 5,000 piso hanggang 10,000. Sa pamamagitan Nagtatato ako James. o pampakinang. Hinuhulma kung anong disenyo ang ipapatok sa ngipin. Saka uukipin. Medyo mahirap, pero alam mo, part ng art and science sa dentistry yan. We as a dentist talagang kailangan na maging artistic tayo at saka ilagay dun sa ngipin. Pinangatawanan ni Gina, bulag na massage therapist ang tatok sa kanyang mga ngipin. Kapag tinanong nga naman siya kung ano ang kanyang pangalan, isang matamis na ngiti ang kasagutan. Nakatatak na dito ang pangalan. Ayon sa mga eksperto, may 3 klase ng ngiti at may iba't ibang interpretasyon. Una, ito ay ang pagngiti na nakatikom ang bibig, para bang nahihiya. Sa madaling salita, ngiting Maria Clara. Gayunman, maaaring may misteryo ang iyong ngiti. Muna din sa smile. Yung parang, mag-smile ako sa'yo, iisipin mo kung ano yung iniisip ko. Napipilitan yung taong tinatawanan mo or niningitaan mo na isipin kung bakit kaya ikaw nagsasmile. Ikalawang uri ng ngiti ay open smile o kapag masayang-masaya tayo sa ating nakikita. Nakalabas ang lahat ng ngipin at tumutugma ang ngiti sa naninilog na mga mata. Pinaka-strongest aura dito nanggagaling sa mukha. Facial expression, napaka-powerful na yan. So kahit hindi ka may salita, kung maganda yung bukas ng mukha mo, Ano ba yung ilaw na yun? Patay mo yung ilaw doon ate. hindi mo kailangan sabihin sa mga anak mo, mahal mo sila. Pero pag Sa kusina, andin niya. bukas ang mukha mo sa isang magandang ngiti, para nang sinabi mo sa kanilang, tuwang-tuwa ako na ikaw, parte ka ng buhay ko. At ang ikatlong uri ng ngiti, Ngiti nakakaloko, may mga ngiti parang ngiting aso, plastic na smile, di ba? Yung sinasabi niya, naka-plaster na yung smile niyan wala naman sa kalooban niya, no? Walang sinseridad. sa isang banda, likas na palangiti tayo mga Pinoy. Ayon sa pag-aaral, kahit na paano ang problema, talagang nakasmile pa rin. Walang ngipin. Nakasmile pa rin. Hindi, kakaiba ang kinang. May ngipin man o wala, mamahalin man, ang importante ay ngipin, walang daya. Pagkat, may Si James. natural.